Ang mga bulong, parang mga ahas na gumagapang sa hangin, dumula sa pagitan ng mga hikbi at malumanay na tunog ng organ sa loob ng punerarya. Hindi dapat pinapansin ni Maris. Ngayon ang huling araw na masisilayan niya ang kanyang ama. Dapat ay nakatuon ang buo niyang isip sa lalaking nag-alaga at nagmahal sa kanya ng walang kapalit. Pero ang mga salita ay masyadong matalas, masyadong malapit. Kawawa naman si Maris. Oo nga, at si Clarice pa, ang sarili niyang assistant. Ang sabi, matagal na raw. Napahawak si Maris sa gilid ng ataul. Ang matamis na amoy ng mga puting bulaklak, mga lila, rosas at sampagita ay biglang naging nakakasulasok. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Clarice, ang kanyang masipag at mapagkakatiwalaang assistant, at si Anton ang kanyang asawa? Hindi. Imposible. Lumingon siya. Sinubukang hanapin kung saan nanggagaling ang mga tinig. Nakita niya ang dalawang malayong kamag-anak ng kanyang ina, nagbubulungan sa likod ng kanilang mga pamaypay. Nang magtama ang kanilang mga mata, bigla silang umiwas ng tingin. Ang kanilang muka ay namula sa hiya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hinanap ng kanyang mga mata si Anton. Nakita niya ito sa isang sulok, kausap ang abogado ng pamilya. Ang kanyang tindig ay kalmado, ang kanyang muka ay seryoso. Ang perpektong imahe ng isang nagluluksa at responsableng asawa. Paano magiging totoo ang mga naririnig niya? Si Anton, na humalik sa kanyang noo kaninang umaga at sinabing, malalagpasan din natin to, mahal ko. Si Anton, nakatabi niyang umiyak kagabi habang tinitingnan ang mga lumang litrato ng kanyang ama. Sandali lang, paalam niya sa isang tiyahin na umakbay sa kanya. Naglakad siya palapit kay Anton. Ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Ang mga tuhod niya ay nanginginig. Anton, mahinang tawag niya. Lumingon ito kasama ang abogado. Maris, okay ka lang ba, mahal? Ang pag-aalala sa boses nito ay parang sampal sa kanya. Pwede ba kitang makausap? Saglit lang. Tayo lang. Tumango si Anton at magalang na nagpaalam sa abogado. Inakay siya nito sa isang pasilyo na malayo sa karamihan. Ang katahimikan doon ay mas nakakabingi. Anong problema? Tanong ni Anton. Hinawakan ng kanyang braso. Inalis niya ang kamay nito. Anton, may narinig ako. Nabasag ang kanyang boses. Sabihin mo sa akin na hindi totoo. Kumunot ang noo ni Anton. Ang alin? Sila. Ang sabi nila, ikaw at si Clarice. Hindi niya matapos ang pangungusap. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Tinitigan siya ni Anton ng ilang segundo. Walang gulat sa mga mata nito. Walang pagtanggi. Ang nakita lang niya ay isang malamig na pag-resign at sa sandaling iyon, alam na niya. Anton, halos pakiusap ang kanyang tinig. Huminga ito ng malalim. Maris, mas mabuting sakin mo na marinig. Gumuho ang mundo niya. Ang mga pader ng pasilyo ay tila gumalaw palapit sa kanya. Totoo? Isang tango. Isang simpleng tango na sumira sa lahat. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanya. Puno ng sakit. Bakit ngayon, Anton? Sa burol ni Papa? Hindi ko ito plinano, Maris. Nangyari lang. Ang boses nito ay walang emosyon. At mayroon pa tayong kailangang pag-usapan. Mayroon pa? Tumawa siya ng walang humor. Ano pa bang mas masakit kaysa dito? Ang kumpanya, sabi nito, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. At ang bahay? Anong tungkol sa kumpanya? Sa bahay. Akin na ang mga iyon. Napatingin siya dito, hindi makapaniwala. Ano? Hindi maaari. Ang kumpanya ay kay Papa. At ipinasa niya sa'yo. Putol nito. Pero sa mga nagdaang taon, marami kang pinirmahang mga dokumento, Maris.
mga power of attorney, mga kasunduan sa pautang para sa expansion ng kumpanya. Inilipat mo sa akin ang kontrol ng hindi mo namamalayan. Hindi. Umiling siya. Pilit na inaalala. Ang mga papel na ipinapaliwanag ni Anton na para sa negosyo. Ang tiwala niya. Ang bulag niyang tiwala. At ang bahay ay nakapangalan na sa akin bilang sole owner. Nakasaad sa prenup agreement na pinirmahan mo. Pero sabi mo ang prenup na yon ay para lang protektahan ang ari-arian ni Papa. Oo, para protektahan ito. Para mapunta sa akin. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Halimaw ka. Hindi ito kumibo. Sa halip, isang anino ang lumitaw sa likuran nito. Si Clarice. Nakatayo ito roon, nakasuot ng itim na bestida, ang mukha ay nagpapakita ng huwad na awa. Sa kamay nito, may hawak itong isang maliit na maleta. Ang maleta niya. Maris, I'm sorry. Sabi ni Clarice. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng tagumpay. Inayos ko na ang ilang mga gamit mo. Inabot nito ang maleta sa kanya. Tinitigan lang ito ni Maris, hindi makagalaw. Umalis ka na, Maris, sabi ni Anton. Ayoko nang gumawa ng eksena dito. Igalang mo man lang ang tatay mo. Ang pangungusap na yon ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Ang galit ay biglang pumalit sa sakit. Isang galit na nag-aalab. Ako pa ang walang galang. Kayo ang walang galang. Sa pamamahay ng tatay ko, sa araw ng kanyang libing. Ibaba mo ang boses mo, mariing sabi ni Anton, at sumenya sa dalawang lalaking nakatayo. Malapit sa entrance, mga security guard, lumapit ang mga ito. Sir, ihatid niyo na si ma'am sa labas. Utos ni Anton, hindi man lang tumitingin sa kanya. Hindi, wag niyo akong hahawakan. Sigaw ni Maris habang papalapit ang mga guard. Ito ang burol ng tatay ko. Wala kayong karapatan. Pero wala siyang nagawa. Hinawakan siya ng dalawang guard sa magkabilang braso. Ang kanilang mga kamay ay matigas at walang pakiramdam. Kinaladkad nila siya palayo. Palayo sa ataol ng kanyang ama. Palayo sa lahat ng natitira sa kanyang buhay. Anton! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Huwag mong gawin to. Lumingon lang ito saglit. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Pagkatapos ay tumalikod na ito at inakbayan si Clarice. Pumasok muli sa loob kung saan nagpapatuloy ang pagluluksa. Itinulak siya ng mga guard palabas ng pinto. Bumagsak siya sa matigas at basang semento. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na bumasa sa kanyang damit. Dumidikit sa kanyang balat na parang pangalawang balat na malamig. Napayuko siya. Ang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Ang mga hikbi ay lumabas sa kanya. Marahas at walang tigil. Sa gitna ng ulan, tumingala siya. Nakikita niya ang malaking karatula sa tapat ng kalsada. Marcos and Associates Architecture Firm. Ang pangalan ng kanyang ama, ang kanyang pamana, ang kanyang pangarap. Inagaw na sa kanya. Lahat ay inagaw sa kanya. Habang nakatingin siya sa karatulang yon, isang matinding kirot ang bigla niyang naramdaman sa kanyang puson. Isang sakit na hindi lang dahil sa pagbagsak. Napahawak siya sa kanyang tiyan at sa gitna ng unos sa labas at sa loob niya, isang katotohanan ang tumama sa kanya na mas malakas pa kaysa sa sampal ng pagtataksil. Buntis ako. Bumuhos ang ulan. Hinahagupit ang windshield ng lumang pickup ni Gio na parang galit na mga kamao. Bawat pag-andar ng wiper ay tila isang desperadong pagtatangkang makita ang daan sa gitna ng unos. Pero mas malabo pa sa kalsada ang isip niya. Maris, sagutin mo. Parang awa mo na. Sagutin mo. Bulong niya sa sarili habang muling pinipindot ang pangalan nito sa kanyang cellphone. Pangatlong beses na. Diretso sa voicemail. Narinig niya ang balita mula sa isang pinsan na nasa burol din. Isang maikling tawag lang. Puno ng pag-aalala. Gio, hinahanap ka ni tita mo.
Si Maris pinalayas daw ni Anton. Pagkarinig niya noon, hindi na siya nag-isip pa. Iniwan niya ang lahat ng ginagawa sa kanilang maliit na furniture shop at sumakay agad sa sasakyan. Saan siya pupunta? Saan siya hahanapin? Tinawagan niya ang mga kaibigan nilang dalawa. Walang nakakaalam. Tila naglaho siyang parang bula. Isang lugar. May isang lugar pa. Mabilis niyang inikot ang manibela patungo sa isang maliit at halos nakalimutan ng parke sa gilid ng kanilang lumang subdivision. Ang parke kung saan sila sabay na lumaki. Ang parke kung saan niya unang naramdaman na ang pagkakaibigan nila ay higit pa roon para sa kanya. Ang parke kung saan niya pinanood itong masayang ikwento ang tungkol kay Anton. Nang makarating siya, halos wala na siyang makita sa dilim at lakas ng ulan. Pero doon, sa ilalim ng isang puno ng akasya, sa tabi ng nag-iisang gumaganang ilaw poste, nakita niya ang isang anino sa lumang duyan. Pumreno siya. Hindi na niya inabala pang patayin ng makina. Bumaba siya at tumakbo. Hindi alintana ang basang-basa na damit. Siya nga. Nakaupo si Maris sa duyan. Marahang umuugoy. Nakayuko. Yakap-yakap ang sarili. Ang kanyang itim na bestida ay tumutulo. At ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Mukha siyang basang sisiw na iniwan sa gitna ng bagyo. Maris, tawag niya. Dahan-dahang lumalapit. Hindi ito lumingon. Hindi ito kumilos. Maris, ulit niya. Mas malapit na ngayon. Nakikita niya ang panginginig ng mga balikat nito. Umupo siya sa kabilang duyan. Ang kalawang nito ay kumapit sa kanyang pantalon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Anong salita ang maaaring mag-ayos sa ganitong pagkawasak. Nakita kita, sabi na lang niya. Ang boses ay mahina. Doon lang ito gumalaw. Dahan-dahan itong tumingala. Sa malamlam na ilaw, nakita niya ang mukha nito. Maputla, namamaga ang mga mata, at may mga bakas ng luha na humalo sa tubig ulan. Ang itsura nito ay sumaksak sa kanyang puso. Gio! Bulong nito. Ang boses ay paos. Halika na, Maris. Uwi na tayo. Umiling ito. Wala na akong uwian, Gio. Sa amin. Mabilis niyang sabi. Sa bahay. Nag-aalala na si nanay. Hindi pwede. Nakakahiya. Anong nakakahiya? Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig na parang yelo. Pamilya ka sa amin, Maris, alam mo yan. Muli itong umiling at isang panibagong patak ng luha ang dumaloy sa pisngi nito. Wala na, Gio. Wala na lahat. Ang kumpanya, ang bahay, si Papa. Wala na. Hindi na siya nagsalita. Tumayo siya at dahan-dahang hinila ito patayo. Sa una ay nanlaban ito, ngunit masyado na itong mahina. Walang lakas. Sumunod na lang ito habang inaakay niya pabalik sa pick-up. Pinaupo niya ito sa passenger seat, kinuha ang isang lumang jacket mula sa likod at ipinatong sa mga balikat nito. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas matindi pa kaysa sa ingay ng ulan sa labas. Nakarating sila sa kanilang simpleng bahay. Ang ilaw sa sala ay nakabukas, naghihintay. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng kanyang ina, si Aling Elena na may hawak na tuwalya. Maris, Ija, sabi nito. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Agad nitong niyakap si Maris ng mahigpit. Diyos ko, basang-basa ka. Gio, kumuha ka ng tuyong damit para sa kanya. Sa yakap ng matanda, doon na tuluyang bumigay si Maris. Humagulgol siya ng malakas. Ang mga tunog na pinigilan niya kanina ay malayang lumalabas ngayon. Sige lang, Ija. Ilabas mo lang lahat, sabi ni Aling Elena habang marahang hinahaplos ang likod ni Maris. Dinala nila si Maris sa lumang kwarto ni Gio. Matapos magpalit, pinaupo nila ito sa hapagkainan. Isang mainit na mangkok ng sopas ang inilagay sa harap niya. Ang amoy nito ay nagpapaalala sa kanya ng tahanan. Isang tahanan na hindi na sa kanya.
kainin mo to para mainitan ang tiyan mo, sabi ng ina ni Gio. Marahang kinuha ni Maris ang kutsara. Nanginginig ang kanyang kamay, pero bago pa man niya maisubo ang unang kutsara, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan. Nagring ang cellphone niya na nakapatong sa mesa. Nagkatinginan sila ni Gio. Sa screen, lumiwanag ang isang pangalan, Anton. Tila natuyo ang lalamunan ni Maris. Itinulak niya palayo ang telepono. "Huwag mong sagutin," sabi ni Gio, pero umiling si Maris. Kailangan kong malaman." Nanginginig niyang kinuha ang telepono at sinagot ito, nilagay sa loudspeaker. "Maris!" sabi ng malamig na boses ni Anton mula sa kabilang linya. Walang emosyon, walang pagsisisi, hindi sumagot si Maris. "Pinapaalam ko lang sa'yo," pagpapatuloy nito, "para hindi ka na mag-abala pa. Lahat ng joint bank accounts natin na-freeze ko na. Ang mga credit card mo, kinansela ko na rin. Wala ka nang magagamit kahit isang kusing." Nabitawan ni Maris ang cellphone. Bumagsak ito sa mesa. "Gusto kong matuto ka," sabi ng boses mula sa telepono. "Gusto kong malaman mo na wala kang kwenta kung wala ako." Pagkatapos ay isang click. Tapos na ang tawag. Nakatitig lang si Maris sa kawalan. Ang sopas sa kanyang harapan ay unti-unti nang lumalamig. Hindi lang pala siya pinalayas. Hindi lang siya tinanggalan ng tahanan. Gusto nitong patayin siya. Dahan-dahan. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong dumaan lang. Gumigising si Maris sa isang maliit na kwarto na amoy lumang kahoy at bagong labang kumot. Hindi sa malawak niyang silid na amoy, mamahaling pabango. Ang kape na inihahain sa kanya ni Aling Elena ay matapang at matamis, hindi ang bland na espresso mula sa makinang binili niya sa Italy. Ang ingay sa umaga ay hindi tunog ng mga sasakyan sa malawak na kalsada, kundi ang kalantog ng mga sandok at ang masayang tawanan mula sa kusina. Sa bawat araw, ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nababawasan. Ang sakit ay naroon pa rin, isang sugat na malalim at sariwa, ngunit hindi na ito ang bigat na nagpapalubog sa kanya. Ang kabaitan ng pamilya ni Gio ay ang salbabida na nagpapanatili sa kanyang ulong nakaangat sa tubig. Isang hapon, hindi na niya matiis ang pakiramdam na nakakulong. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makita na ang mundo ay umiikot pa rin kahit na ang sa kanya ay huminto. "Lalabas lang po ako saglit, tita," paalam niya kay Aling Elena. "Mag-iingat ka, Ija," sabi ng matanda. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Naglakad si Maris ng walang tiyak na direksyon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa likod ng kanilang subdivision, sa isang lugar na hangganan ng isang maliit na komunidad sa tabi ng ilog. Doon, nakita niya ang mga bahay na tila pinagtagpit-tagping piraso ng yero, karton, at lumang tarpaulin. Ang mga dingding ay may butas at ang mga bubong ay may mga bato sa ibabaw para hindi liparin ng hangin. Ngunit sa gitna ng karupukan, may buhay. May mga batang naghahabulan sa putikan. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. May isang inang nagpapatong ng isa pang piraso ng kahoy sa kanilang dingding. May isang amang nag-aayos ng butas sa bubong bago pa man dumating ang susunod na ulan. Ginagawa nila ang lahat para magkaroon ng isang tahanan. Biglang may kumirot sa puso ni Maris. Hindi awa, kundi paghanga. At isang ideyang matagal nang natutulog sa isang sulok ng kanyang isip, ay biglang nagising. Naalala niya ang isang pag-uusap nila ng kanyang ama. Ilang taon na ang nakalipas. Nakatayo sila noon sa balcony ng isa sa kanilang mga proyektong condominium. Pinagmamasdan ang syudad. "Alam mo anak," sabi ng kanyang ama, "ang galing ng isang arkitekto ay hindi lang nasusukat sa taas ng mga gusaling kaya niyang itayo, kundi sa tibay ng mga tahanang kaya niyang ibigay sa mga taong walang-wala." Ang mga salitang yon ay bumalik sa kanya nang may biglaang kalinawan. Mabilis siyang umuwi. Ang kanyang mga hakbang
ay may layunin na ngayon. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Gio sa sala. Inaayos ang isang kahon ng mga gamit. Gio, yung mga gamit ko na dinala mo mula sa dati kong opisina. Nasaan? Tanong niya, hinihingal. Nasa bodega. Bakit? Hindi siya sumagot. Nagpunta siya sa bodega at nakita ang ilang mga kahon na may markang Maris. Binuksan niya ang isa at nahanap ang hinahanap niya, isang itim na portfolio. Inilabas niya ito at dinala sa sala. Sa sahig, binuklat niya ito. Nasa loob ang mga lumang sketch niya at ng kanyang ama. Mga disenyo ng maliliit ngunit matitibay na bahay. Mga plano para sa mga modular na istruktura at mga tala tungkol sa paggamit ng mga recycled na materyales, mga bote, lumang gulong, at mga pinrosesong plastik. Isang pangarap na hindi nila naisakatuparan. Pinagmasdan ni Gio ang mga guhit sa sahig. Ang mga plano niyo ni Tito. Oo, sabi ni Maris, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong apoy. Gio, ito na. Ito ang gagawin ko. Tumingin siya kay Gio. Ang kanyang puso ay kumakabog. Magsisimula ako ulit. Hindi sa pagtayo ng mga matataas na gusali para sa mayayaman. Magtatayo ako ng mga bahay para sa kanila. Mga bahay na abot kaya, matibay, at gawa sa mga bagay na tinapon na ng iba. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa labi ni Gio. Walang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Walang tanong kung paano o saan sila kukuha ng pera. Ang nakita lang ni Maris ay purong paghanga at suporta. Magandang plano yan, sabi ni Gio. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Magandang maganda. Pero paano? Biglang bumalik sa kanya ang realidad. Wala akong pera. Wala akong lupa. Ang pera, hahanapan natin ng paraan, sabi ni Gio. Pero yung lupa, may alam ako. Kinabukasan, dinala siya ni Gio sa lugar na sinasabi nito. Isang malawak ngunit abandonadong lote, hindi kalayuan sa komunidad na nakita ni Maris. Puno ito ng matataas na damo, ngunit patag ang lupa. May isang lumang karatula na nakasulat, Pag-aari ng lungsod para sa proyektong pangkomunidad. Matagal na itong nakatiwangwang. Paliwanag ni Gio. Balak sana ng dating alkalde na tayuan ng parke, pero hindi natuloy. Sa ngayon, hinahayaan lang nila ang mga residente na gamitin kung may programa sila. Ito na yon, ang perpektong lugar. Isang simula. Bumalik sila sa bahay na puno ng pag-asa. Sa sumunod na linggo, ginugol ni Maris ang bawat oras sa pagperpekto ng mga disenyo, habang si Gio naman ay nagsimulang maghanap ng mga posibleng supplier ng mga recycled na materyales. Isang gabi, habang abala si Maris sa pagguhit sa kanilang maliit na lamesa, isang sulat ang dumating. Isang opisyal na sulat na inihatid ng isang courier. Nagtaka siya. Wala naman siyang inaasahang sulat. Pinunit niya ang sobre. Sa loob ay isang makapal na papel na may letterhead ng isang hindi pamilyar na law firm. Binasa niya ang mga nakasulat. Ang mga legal na termino ay nakakalito, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kidlat. Ay pinapaalalahanan kayo na itigil ang anumang planong gawain sa nasabing lote. Ang lupang ito ay isang pribadong pag-aari at anumang pagpasok o paggamit nito nang walang pahintulot ay ituturing na trespassing. Sa ilalim ng sulat, nakasaad ang pangalan ng law firm na kumakatawan sa may-ari ng lupa. At sa ilalim noon, ang isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Client, Anton Imperial. Hindi ako titigil, Anton. Hindi mo ako mapipigilan. Iyon ang mga salitang binitawan ni Maris habang tinitiklop ang sulat mula sa mga abogadong aso ni Anton. Ang takot na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Kung inaakala ni Anton na isang pirasong papel lang ang kailangan para sumuko siya, hindi pa pala nito talaga siya kilala.
Anong plano mo? Tanong ni Gio na kanina pa tahimik na nagmamasid habang nagkakape sila. Ang sabi sa sulat, pribadong pag-aari daw. Pero ang sabi mo, pag-aari ito ng lungsod. Sagot ni Maris. May mali, may pandaraya. Habang inaalam natin yan, magsisimula pa rin tayo. Hindi tayo pwedeng maghintay. Puno ng bagong lakas, ginugol ni Maris ang buong umaga sa pagtawag sa mga lumang supplier na kilala ng kanyang ama. Mga taong nakita siyang lumaki. Mga taong itinuring niyang parang pamilya. Ang unang tawag ay sa isang malaking hardware. Hello, Sir Robert. Si Maris po ito. Anak ni Architect Marcos. Oh, Maris Ija. Kamusta ka na? Nakikiramay ako. Salamat po, sir. Tumatawag po sana ako para umorder ng ilang materyales. Naku, pasensya na, Ija. Mabilis na putol nito. Fully booked ang deliveries namin para sa buong buwan. Subukan mo na lang sa iba. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na nito ang telepono. Ang pangalawang tawag sa isang supplier ng semento. Ganoon din ang nangyari. Maraming dahilan. May problema sa planta, walang driver, sa pang-apat na tawag, sa pinagkakatiwalaan nilang supplier ng bakal, naramdaman na niya ang bigat. Arky Maris, sabi ng matandang si Mang Tonyo sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalangan. Mang Tonyo, kailangan ko po ng tulong nyo. Pasensya na talaga, Arky, sabi nito, at narinig ni Maris ang lungkot sa boses nito. Ayoko sanang humindi sa'yo, alam mo yan. Malaki ang utang na loob ko sa papa mo. Pero may mga bagay na hindi ko pwedeng isugal. Hindi na nito kailangang sabihin kung ano. O sino? Anton? Ibinagsak ni Maris ang telepono sa lamesa. Ang galit ay gumuhit sa kanyang mukha. Sistematikong sinisira ni Anton ang bawat tulay na maaari niyang tawiran. Gusto nitong ihiwalay siya. Iwan siyang walang-wala. Lahat sila, sabi niya kay Gio. Ang boses ay nanginginig sa galit. Lahat sila, tinakot niya. Inaasahan na natin to, mahinahong sabi ni Gio. Kahit na nakita ni Maris ang pagkuyom ng panga nito, kung hindi tayo makakakuha ng bago, gagamit tayo ng luma. Anong ibig mong sabihin? Halika, may pupuntahan tayo. Dinala siya ni Gio sa isang lugar na hindi niya inaasahang mapupuntahan. Isang malawak na junk shop sa gilid ng syudad. Ang amoy ng kalawang at alikabok ay sumalubong sa kanila. Mga bundok ng yero, mga sirang appliances, mga lumang pinto at bintana, at mga tumpok ng plastik na bote ang nakapaligid sa kanila. Ano ang gagawin natin dito? Tanong ni Maris. Hindi maitago ang pandidiri. Nandito ang mga materyales natin, sabi ni Gio. Ang mga mata ay nagniningning. Lumakad si Gio at dinampot ang isang makapal na piraso ng yero. Hindi ito nasisira, Maris. Kailangan lang linisin at pinturahan. Kumuha siya ng isang lumang gulong. Pwede itong maging bahagi ng pundasyon. Nakatayo lang si Maris doon, pinagmamasdan ang mga tumpok ng basura. Pakiramdam niya ay ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Isang lisensyadong arkitekto na namumulot ng basura. Ngunit habang tinitingnan niya si Gio na may sigasig na naghahalongkat, may nagbago sa kanyang pananaw. Ang mga bundok ng basura ay unti-unting nag-anyong mga pader, mga bintana, mga bubong. Ang kanyang isip na sinanay upang makita ang potensyal sa mga blankong espasyo ay nagsimulang gumana. Ang basura ng iba ay maaaring maging pag-asa para sa iba. Sige, sabi niya. At isang ngangiti ang unang beses na muling sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng mahabang panahon. Simulan na natin. Sa tulong ng ilang residente mula sa komunidad, nagsimula silang maghahakot, maglinis at mag-ipon. Si Maris at Gio ay magkasamang nagtrabaho. Ang kanilang mga kamay ay puno ng grasa at putik. Isang beses, habang sabay nilang binubuhat ang isang mahabang tubo, dumulas ito.
Mabilis na sinalo ni Gio ang dulo at sa pagmamadali, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa braso ni Maris. Bigla niyang naramdaman ang init at gaspang ng palad ni Gio. Napatingin siya dito at nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Ang ingay ng junk shop ay biglang nawala. Sa isang saglit, sila lang dalawa ang nandoon. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang puso niya ay biglang kumabog. Umiwas siya ng tingin, nagkunwaring inaayos ang kanyang buhok. Pagkalipas ng isang linggo, sa gitna ng matataas na damo sa lote, isang istruktura ang nagsimulang tumayo. Ang unang bahay modelo. Ang mga dingding ay gawa sa pinag-isang mga plastik na bote na pinuno ng buhangin na mas matibay pa sa hollow blocks. Ang mga bintana ay mula sa mga lumang salamin na kanilang nilinis. Naging usap-usapan nito sa komunidad. Hanggang sa isang araw, isang kilalang vlogger na nagtataguyod ng sustainable living ang dumating. Namangha ito sa kanilang ginagawa. Kinuhaan niya ng video ang lahat at kinapanayam si Maris. Ito po ay patunay na ang pag-asa ay maaring itayo mula sa mga bagay na itinuturing nating basura. Sabi ni Maris sa camera, ang kanyang mukha ay marumi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Kinagabihan, habang pinapanood nila ang pag-viral ng video sa cellphone ni Gio, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa gilid ng lote. Bumukas ang pinto at isang babaeng nakasuot ng puting bestida at naka-high heels ang lumabas. Tila isang anghel na napadpad sa gitna ng putikan. Si Clarice. Naglakad ito palapit sa kanila. Ang mga labi ay may pekeng ng ngiti. Maris, Gio. Bati nito. Ang boses ay malambing. Nakita ko ang video. I'm so proud of you, Maris. Nakatayo lang si Maris. Ang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang tagiliran. Nandito ako para tumulong. Pagpapatuloy ni Clarice. Pinapunta ako ni Anton. Gusto niyang makipag-ayos. Sabi niya, kung ititigil mo na to, handa siyang mag-alok ng isang mapagbigay na settlement. Pinagmasdan ni Gio si Clarice habang nagsasalita ito. Ang mga salita nito ay matamis, ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang kislap. Isang kislap na hindi tugma sa sinasabi nitong pagtulong, parang isang mga ngasong naglalagay ng pain. Settlement? Malamig na tanong ni Maris. Pagkatapos niyang kunin ang lahat, settlement ang pag-uusapan natin ngayon. Maris, ginagawa niya lang ito para sa'yo. Malumanay na sabi ni Clarice. Sinubukang abutin ang kamay ni Maris, ngunit mabilis itong iniwas ng huli. Nag-aalala siya. Ayaw kanyang makitang naghihirap ng ganito. Isa pa, buntis ka. Ang pagbanggit sa kanyang pagbubuntis ay parang isang dagang tumusok sa puso ni Maris. Ngunit si Gio, na nakatayo sa tabi, ay mas napansin ang paraan ng pagsabi ni Clarice. Hindi ito tunog pag-aalala, kundi isang babala, isang paalala sa kahinaan ni Maris. Hindi namin kailangan ng tulong niyo, maring sabi ni Gio, humakbang paharap para maging kalasag ni Maris. At lalong hindi namin kailangan ng pera ni Anton. Ang nangiti sa labi ni Clarice ay bahagyang nawala. Tumingin ito kay Gio na may halong inis. Gio, huwag ka nang makisali. Usapan ito ng mag-asawa. Hindi na kami mag-asawa! Sigaw ni Maris. Ang galit ay hindi na napigilan. At ikaw, Clarice, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, may lakas ka pa ng loob na magpakita dito? Umalis ka na, bago pa kita makalimutan. Itinaas ni Clarice ang dalawang kamay na para bang sumusuko. Okay. Kung yan ang gusto nyo. Pero isipin mo sana, Maris, ang alok na ito ay hindi magtatagal. Tumalikod ito at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga takong ay lumulubog sa putik. Bago ito pumasok, lumingon itong muli. Sayang. Ang ganda pa naman sana ng proyekto nyo. Mayroong banta sa huling pangungusap na yon. Isang banta na naramdaman nilang dalawa. Nang makaalis ang sasakyan, hinarap ni Gio si Maris. Huwag kang maniniwala sa kahit anong sasabihin niya.
Hindi ako naniniwala, sabi ni Maris. Pero nakakatakot siya, Gio. Ang paraan niya ng pagtingin, parang alam niyang may alas siyang hawak. Kaya aalamin natin kung ano yon. Kinagabihan, hindi mapakali si Gio. Mayroong mali kay Clarice, higit pa sa pagiging kabit ni Anton. Masyado siyang kalmado, masyadong kalkulado. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-imbestiga. Isang lumang kaibigan niya ang nagtatrabaho sa isang malaking construction firm. Tinawagan niya ito. "Larry, pare, kamusta?" Bungad ni Gio. "May itatanong lang sana ako. May kilala ka bang Clarissa Sandoval?" "Clarissa Sandoval?" Ulit ng kaibigan niya. "Parang pamilyar eh." Teka. Narinig ni Gio ang pagtipa sa keyboard. Oo. Dito siya dati. Sa marketing department ng Avida Corp. Bakit mo natanong? Avida Corp. Ang pinakamalaking kalaban ng kumpanya ng ama ni Maris. Talaga? Kailan siya umalis dyan? Mga 2 taon na rin. Ang sabi, lumipat daw sa isang mas maliit na kumpanya. Marcos and Associates ata? Oo, yun nga. Nakapagtataka nga eh. Mula sa higante lilipat sa maliit? Pero yun ang sabi niya. Nagpasalamat si Gio at ibinaba ang telepono. Nagkatugma ang lahat. Si Clarice ay hindi lang basta assistant na naakit ni Anton. Isa siyang espiya, isang ahas na ipinasok sa loob ng bakuran para sirain ito mula sa loob. Kinabukasan, habang nag-aayos sila ng mga materyales, ikinuwento ni Gio kay Maris ang kanyang natuklasan. Kaya pala, bulong ni Maris, tila nabunutan ng tinik. Kaya pala ang dami niyang alam sa mga proyekto. Akala ko, masipag lang siyang mag-aral. Niloloko na pala nila ako ng matagal. Ang bigat ng katotohanan ay masakit. Ngunit nagbigay din ito ng kalinawan. Ngayon, naiintindihan na niya ang laki ng sabwatan. Para gumaan ang loob ni Maris, iniba ni Gio ang usapan. Alam mo ba, Maris, hindi ito ang unang beses na nagtayo kami ng bahay mula sa wala. Napatingin ito sa kanya. Noong mga bata pa tayo, pagpapatuloy ni Gio, nasunog ang bahay namin. Lahat naubos. Naalala ko, si nanay, umiiyak habang yakap ako. Si tatay, nakaupo lang sa gilid, nakatingin sa abo. Walang-wala kami. Hindi ko alam yan, mahinang sabi ni Maris. Kinabukasan dumating si Tito, ang papa mo. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ang nasunog na bahay. Tapos, tinapik niya sa balikat si tatay at sinabing, "Pare, simulan na nating maglinis. Kailangan ng mga bata ng matutuluyan." Pinatira niya kami sa lumang apartment niya ng libre. Binigyan niya si tatay ng trabaho sa construction site niya. Tinulungan niya kaming makabangon. Tumingin si Gio kay Maris. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng emosyon. Kaya itong ginagawa ko, Maris, hindi lang ito dahil magkaibigan tayo. Ito ay utang na loob. Isang utang na loob na hindi kayang bayaran ng pera. Ang pamilya mo ang nagbigay sa amin ng pundasyon. Ngayon, ako naman ang tutulong sa iyong itayo ang sayo. Napaluha si Maris, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Sa gitna ng lahat ng pagtataksil, may isang taong nanatiling tapat. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Gio ay tumunog. Isang email. Unknown sender, basa niya. Binuksan niya ito. Walang nakasulat. Isang audio file lang ang naka-attach. Nagkatinginan sila ni Marie at pinindot niya ang play. Isang pamilyar na boses ang kanilang narinig. Si Anton. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa, Clarice. Lahat ng mga peking papeles dapat mukhang tunay. Sumunod ang boses ni Clarice. Huwag kang mag-alala, Anton. Kapag napirmahan na ang mga dokumento, para na nating nabili ang gintong lupa na yon sa halagang 1 kanto lang ng isda. Nagpatuloy ang usapan, puno ng mga detalye tungkol sa panloloko. Napatakip ng bibig si Maris. Gintong lupa, bulong niya.
Ang tinutukoy nila ay ang lote na to. Gintong lupa. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Maris. Kahit matagal nang natapos ang audio recording, nakaupo siya sa sahig ng sala ni Gio, napapaligiran ng mga kahon ng mga lumang gamit na nailigtas niya mula sa kanyang dating opisina. Ang recording ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto, ngunit hindi pa niya alam kung ano ang nasa likod nito. Bakit sila ganoon kainteresado sa isang abandonadong lote? Tanong niya, mas para sa sarili kaysa kay Gio. Ano ang meron dito? Hindi ko alam, sagot ni Gio, na kanina papalakad-lakad, puno ng kaba. Pero kung ano man yon, kailangan nating malaman bago sila magtagumpay. Isang bagay sa salitang papeles mula sa recording ang pumukaw sa alaala ni Maris. Mga papeles, mga dokumento. Ang kanyang ama ay isang taong sobrang organisado. Lahat ay nakatago. Lahat ay may kopya. Gio, sabi niya, biglang tumayo. Tulungan mo ako. Kailangan nating halungkatin ang mga kahon na to. Lahat ng papeles ni Papa. Magkasama nilang hinalungkat ang mga kahon. Mga lumang blueprints, mga resibo, mga love letter pa ng kanyang mga magulang. Ngunit walang anumang tungkol sa isang lote. Pagkalipas ng isang oras, halos gusto na niyang sumuko. Habang inaayos niya ang isang tumpok ng mga folder, isang bagay ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina ng isang makapal na libro ng arkitektura. Isang maliit at lumanang susi. Nakatali dito ang isang piraso ng papel na may sulat kamay ng kanyang ama. Para sa pinakamahalaga kong proyekto. Nagkatinginan sila ni Gio. Ano to? Inisip ni Maris kung saan niya nakita ang susi na yon. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang kanyang ama. Sa lumang opisina nito, may isang maliit at nakatagong safe sa ilalim ng kanyang lamesa. Isang safe na hindi niya kailanman nakitang binuksan. Sa bodega, sabi niya. Yung lumang lamesa ni Papa na dinala natin dito. Bilis! Tumakbo sila sa bodega. Nandoon nga ang mabigat at antigong lamesa. Lumuhod si Maris at kinapa ang ilalim. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng isang maliit na pinto. Ang susi ay eksaktong pumasok. Click! Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng safe. Sa loob, hindi pera o alahas ang laman. Isang malaki at kulay kape na sobre lang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito. Bumalik sila sa sala. Maingat niyang binuksan ang sobre. Ang laman nito ay isang makapal na folder. Sa ibabaw, may isang sulat na nakadikit. Sulat kamay ng kanyang ama. Para sa kanya. Mahal kong Maris, kung binabasa mo ito, marahil ay nasa isang sitwasyon ka na hindi ko kailanman ginustong maranasan mo. Sana ay mali ako, ngunit ang puso ng isang ama ay laging may pangamba. Itong nasa loob ay ang huling regalo ko sa'yo. Isang bagay na hindi ko sinabi sa kahit kanino, kahit sa'yo. Isang bagay na magsisilbing proteksyon mo sa oras ng pangangailangan. Ang pangarap mo ay magtayo, anak. Huwag mo sanang hayaang sirain ng sino man ang pangarap na yan. Mahal na mahal kita. Nagmamahal, Papa. Bumagsak ang mga luha ni Maris sa papel. Mga luhang puno ng pangungulila at pasasalamat. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay naroon ang lahat. Isang orihinal na titulo ng lupa. Ang lupang tinatayuan nila ng proyekto. Nakapangalan sa isang trust fund, isang kasunduan sa pagbili at pagbebenta. Nakasaad doon na binili ng kanyang ama ang lupa mula sa lungsod 5 taon na ang nakalipas sa isang legal na subasta. At ang pinakahuli, isang dokumento ng trust. Malinaw na nakasaad doon na ang nag-iisang benepisyaryo ng trust fund na may ganap na karapatan sa lupa ay siya, si Maris Marcos. Hindi ito pag-aari ng lungsod. Bulong ni Maris, hindi makapaniwala. Hindi rin ito pag-aari ni Anton. Sa simula pa lang, sa akin na to. Naunawaan niya na ngayon ang lahat.
Ang lupa ay isang regalong pangkasal sana sa kanya. Isang sorpresang hindi na naibigay ng kanyang ama. Ngunit alam ni Anton ang tungkol dito. Paano? Marahil ay narinig niya o nakita ang ilang paunang dokumento at plinano niyang agawin ito sa pamamagitan ng mga pekeng papeles. Iniisip na walang nakakaalam ng katotohanan. Ito ang gintong lupa, sabi ni Gio. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Hindi dahil sa presyo nito, kundi dahil ito ang pamana sa iyo ng tatay mo. Kinuha ni Maris ang pekeng sulat na ipinadala sa kanya ni Anton at itinabi ito sa orihinal na titulo. Ang mga pirma ay magkatulad, ngunit may maliliit na pagkakaiba. Ang panloloko ay malinaw na malinaw na makikita. Ang pirma sa sulat mula sa abogado ni Anton ay isang panggagaya. Magaling, pero peke. Hawak na natin ang leeg niya, Gio. Sabi ni Maris, ang kanyang boses ay matigas at puno ng bagong tapang. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang numero siyang tinawagan. Si Attorney Mercado, isang matanang kaibigan ng kanyang ama, na minsan nang binalaan siya tungkol kay Anton, ngunit hindi niya pinakinggan noon. Sumagot ang abogado sa ikatlong ring. Attorney, bungad ni Maris. Nahanap ko na po ang project ni Papa. Nasa akin ang orihinal na titulo at ang trust deed. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita ang matanda na may halong gulat at tuwa. Sigurado ka ba, Maris? Kung totoo yan, hindi lang natin mapipigilan ng eviction. Ano ang ibig niyong sabihin? Maris, sa ebidensyang yan, kasama ang recording na nakuha ni Gio, seryosong sabi ni Attorney Mercado, pwede nating baliktarin ang kaso. Hindi lang natin dedepensahan ang lupa. Pwede nating kasuhan si Anton ng falsification of public documents at estafa. Pwede natin siyang ipakulong. Napatingin si Maris kay Gio. Tumango ito. Tila nabasa ang nasa isip niya. Gawin natin, attorney, sabi ni Maris habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ihanda niyo na ang mga papeles. Magsasampa tayo ng kaso. Binaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumila na. Humanda ka, Anton! Bulong niya sa hangin. Tapos na ang panahon ng pananahimik ko. Ngayon, ako naman ang sisingil. Nararamdaman ni Maris ang adrenaline sa kanyang mga ugat. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararana. Nakakalat sa hapagkainan ang mga lumang blueprints ng mga proyekto ng Imperial Construction. Mga proyektong pinamunuan ni Anton nung nabubuhay pa ang kanyang ama. Tingnan mo ito, attorney, sabi ni Maris, habang itinuturo ang isang linya sa structural plan ng isang condominium sa Makati. Ang kanyang daliri ay mariing nakaturo sa papel. Si Attorney Mercado, na bumisita sa kanila para kunin ang mga ebidensya, ay inayos ang kanyang salamin. Anong meron, Maris? Sa resibo, bumili sila ng high-grade steel bars para sa beams ng 15th hanggang 20th floor. Paliwanag niya, ang kanyang mga mata ay matalas. Pero dito sa as-built plan na pinirmahan ni Anton, ang nakalagay na ginamit ay standard grade lang. Ang diferensya sa presyo ay milyon-milyon. Napasinghap ang matandang abogado. Ghost materials, substandard na materyales. Hindi lang yan. Dagdag ni Maris, inilabas ang isa pang dokumento. Labor costs. Nag-declare siya ng 300 trabahador para sa proyektong ito. Pero kilala ko ang foreman dito. Ang sabi niya, hindi sila lumampas sa 150. Binubulsa ni Anton ang sahod ng mga multong empleyado. Napangiti si Gio na tahimik na nakikinig sa gilid. Sapat na ba yan para ma-freeze ang mga assets niya, attorney? Sobra pa, sagot ng abogado habang maingat na inililigpit ang mga dokumento. Sa fraud na ito, kasama pa ang ebidensya niyo sa lupa. Anton Imperial is finished. Ipapasa ko ito sa piskalya bukas na bukas din. Nang makaalis ang abogado,
Naramdaman ni Maris ang paggaan ng kanyang balikat. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay siya na ang may kontrol, siya na ang nagmamaneho. Pero hindi niya alam na ang isang nasusukol na hayop ay mas mapanganib. Kinahapunan, nagpunta sila ni Gio sa site. Masaya ang atmosfera. Halos tapos na ang bubong ng community center. Ang mga voluntaryo ay nagtatawanan habang nagpipintura ng mga dingding gamit ang mga matitingkad na kulay. Biglang huminto ang tawanan. Dalawang itim na van ang humarurot at pumarada sa harap ng gate. Bumaba ang 6 na lalaki. Malalaki ang katawan, nakasuot ng madilim na damit at may mga bitbit na tubo at martilyo. Hindi sila mga pulis, hindi sila mga sheriff, mga goons. Sino ang namamahala dito? Sigaw ng isa sa kanila, isang lalaking may peklat sa kilay. Napahinto si Maris. Ang kaba ay bumalik sa kanyang dibdib. Ako, sabi niya, akmang hahakbang paharap. Pero mabilis siyang hinarangan ni Gio. Dito ka lang, bulong ni Gio bago humarap sa mga lalaki. Pribadong lupa ito. Umalis kayo. Nagtawanan ng mga lalaki. Pribado? Sabi ni Boss Anton. Squatter area daw ito. Nilapitan ng lalaking may peklat si Aling Nena, isang matandang nagwawalis sa gilid. Sinipa nito ang balde ng pintura ng matanda. Tumapon ang pulang pintura sa lupa, parang dugo. Aray! Sigaw ni Aling Nena sa gulat. Hoy! Sigaw ni Gio. Tumakbo siya at itinulak ang lalaki palayo sa matanda. Huwag niyo silang sasaktan. Agad na pinalibutan si Gio ng 5 iba pa. Tinaas nila ang kanilang mga tubo. Gio! Sigaw ni Maris. Ang takot ay bumalot sa kanya. Tama na. Parang awa niyo na. Ito ang babala, sabi ng leader nila habang dinuduro si Gio sa mukha gamit ang dulo ng tubo. Kapag hindi kayo umalis dito bago maghating gabi bukas, hindi lang pintura ang dadanak dito. Duraan nila ang lupa bago sumakay muli sa kanilang mga van at humarurot palayo. Nag-iiwan ng alikabok at takot. Nanginginig na lumapit si Maris kay Gio. Nasaktan ka ba? Umiling si Gio, pero nakita ni Maris ang galit sa mga mata nito. Galit at takot para sa kanila. Ayos lang ako. Pero Maris, delikado na. Hindi na lang ito legal battle. Alam ko, bulong ni Maris, habang tinitingnan ang mga natatakot na mukha ng kanyang mga kapitbahay. Pero kung aatras tayo ngayon, mananalo siya. Humarap siya sa mga tao. Huwag kayong mag-alala. Dadagdagan natin ang seguridad. Magpapatawag ako ng mga tanod. Hindi nila tayo mapapaalis dito. Ito ang tahanan natin. Kahit na matapang ang kanyang mga salita, hindi mapatigil ni Maris ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kinagabihan, hindi makatulog si Maris. Nakahiga siya sa kama, nakikinig sa bawat kaluskos sa labas. Ang banta ng lalaki ay paulit-ulit sa kanyang isip. Hating gabi. Tumingin siya sa orasan. 11:45 p.m. Tumayo siya at lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Nakita niya si Gio sa sala, nakaupo sa dilim, nakabantay sa bintana. Hindi ka makatulog? Tanong niya. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas tayo. Sagot nito. Umupo siya sa tabi nito. Salamat, Gio, sa lahat. Wala yon. Ngumiti ito ng tipid. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita iiwan. Katahimikan. Payapa. At biglang, ang katahimikan ay binasag ng tunog ng sirena sa di kalayuan. Papalapit ng papalapit. Nagring ang cellphone ni Maris. Si kapitan ng barangay. Sinagot niya ito. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Hello, Kap? Ma Maris. Sigaw ng kapitan sa kabilang linya. Ang boses ay panik. Ang bodega! Ang bodega ng mga materyales! Tumayo si Maris. Naramdaman niya ang dugo na umakyat sa kanyang mukha. Anong nangyari? Tumingin si Gio sa bintana. Sa direksyon ng kanilang site, may nakita silang kulay kahel na liwanag na tumatanglaw sa madilim na langit. Sunog, Ma'am! Sigaw ng kapitan.
May sumunog sa bodega. Kinakain na ng apoy ang lahat. Nabitiwan ni Maris ang telepono. Tiningnan niya ang liwanag ng apoy sa malayo, ang apoy na tumutupok sa kanilang pinaghirapan, sa kanilang pag-asa, at sa tanging ebidensya ng kanilang pagsisikap. Ang init. Iyon ang unang sumalubong kay Gio pagbaba niya ng sasakyan. Hindi ito ang init ng yakap o ng araw sa umaga. Ito ay init na nanunuot sa balat, nanunuyo ng lalamunan, at nagdadala ng amoy ng nasusunog na plastik at kahoy. Sa harap niya, ang bodega kung saan nakatago ang kanilang mga pangarap ay isa na lamang dambuhalang tumpok ng apoy. Ang mga lila at kahel na dila ng liyab ay sumasayaw sa dilim ng gabi. Nilalamon ng bawat piraso ng materyales na pinaghirapan nilang ipunin. Hindi. Narinig niyang bulong ni Maris sa tabi niya. Lumingon siya. Ang mukha ni Maris ay nasasalamin ng liwanag ng sunog. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot at pagkabigla. At ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ng sanggol mula sa init. Dito ka lang, utos ni Gio. Ang boses ay nanginginig pero pilit na nagpapakatatag. Huwag kang lalapit. Tumakbo si Gio palapit sa mga residente at tanod na nagkakagulo. May mga nagbubuhos ng balde-baldeng tubig pero parang wala itong epekto sa laki ng apoy. Gio! Sigaw ni Kapitan na ang mukha ay puno ng uling. Wala na tayong magagawa sa bodega. Sinisikap na lang nating huwag kumalat sa mga bahay. Napatingin si Gio sa paligid. Ang community center na halos tapos na ang bubong ay nagsisimula ng mangitim ang gilid dahil sa init. Ang mga tao, ang mga nanay, tatay, at mga bata na tinulungan nilang mangarap ay nakatayo sa malayo. Umiiyak habang pinapanood ang pagkaabo ng kanilang pag-asa. Naramdaman ni Gio ang matinding galit. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Alam na alam niya. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang 2 mobile ng pulis. Ang mga sirena ay humalo sa ingay ng pagtupok ng apoy. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Gio. Sa wakas, may tulong. Lumapit siya sa pulis na bumaba sa unang sasakyan. Officer, sir, sinadya po ito. May mga nagbanta sa amin kahapon. Pero hindi siya pinatapos ng pulis. Sa halip na tingnan ang sunog, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ikaw ba si Gio Magbanwa? Tanong nito. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Natigilan si Gio. Oo po. Ako nga po. Sir, kailangan niyo pong imbestigahan ang Mr. Magbanua, putol ulit ng pulis. Inaaresto ka namin sa salang arson. Parang huminto ang mundo ni Gio. Ang ingay ng sunog, ang sigawan ng mga tao, lahat ay biglang naging muffled sound sa pandinig niya. Ano? Tanong niya, hindi makapaniwala. Arson? Sir, kami ang biktima dito. Kami ang nagpatayo nito. May testigo kami, sabi ng pulis. Sabay senyas sa likod. Mula sa didilim, lumabas ang isang lalaki. Ang lalaking may peklat sa kilay. Ang parehong lalaki na nanakot sa kanila kahapon. Nakayuko ito. Nagkukunwaring takot. Siya po, sir. Turo ng lalaki kay Gio. Nakita ko po siya kanina. May dala siyang galon ng gasolina. Sinindihan niya ang bodega. Tapos tumakbo. Sinungaling. Sigaw ni Gio, akmang susugudin ng lalaki. Pero mabilis siyang dinamba ng 2 pulis. Huwag kang manlaban. Sigaw ng isang pulis, habang pilit na hinihila ang mga kamay niya sa likod. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng posas na kumagat sa kanyang pulso. Masakit. Pero mas masakit ang katotohanang nangyayari ito sa harap ng lahat. Gio! Narinig niya ang sigaw ni Maris. Tumatakbo ito palapit sa kanila. Kahit hirap na sa laki ng tiyan. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Maris sa mga pulis. Hinahampas ang braso ng isa sa kanila.
Bitawan niyo siya. Wala siyang kasalanan. Si Anton ang may gawa nito. Si Anton. Ma'am, tumabi kayo kung ayaw niyong isama namin kayo sa presinto. Banta ng pulis. Tiningnan ni Gio si Maris. Ang buhok nito ay magulo. Ang mukha ay puno ng luha at tuling. At ang mga mata ay puno ng desperasyon. Ipinangako niya. Ipinangako niyang proprotektahan niya ito. Ipinangako niyang hindi niya ito iiwan. At ngayon, wala siyang magawa. Nabigo siya. Maris, tawag niya. Habang hinihila siya ng mga pulis papunta sa patrol car. Maris, makinig ka. Huminto si Maris sa pagpupumiglas, nakatingin sa kanya habang humahagulgol. Huwag kang susuko, sigaw ni Gio, ang boses ay basag. Kahit anong mangyari, ituloy mo ang laban. Para sa tatay mo, para sa baby. Huwag kang matatakot. Itinulak siya ng pulis papasok sa backseat ng kotse. Masikip, madilim, amoy pawis at bakal. Mula sa bintana, nakita niya si Maris na naiwan sa gitna ng kalsada. Ang liwanag ng apoy sa likod nito ay nagmistulang impyerno. Nag-iisa na naman ito. Walang kalaban-laban. Biglang tumunog ang cellphone ni Maris na hawak nito sa kamay. Nakita ni Gio kung paano sinagot ni Maris ang tawag. Nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata nito at kung paano bumagsak ang balikat nito sa isang panibagong bigat. Habang umaandar ang sasakyan ng pulis palayo, tumakbo si Maris at kumatok sa bintana kung saan nakadungaw si Gio. Gio! Sigaw ni Maris. Ang boses ay tumatago sa salamin, puno ng panibagong horror. Ang abogado. Tumawag si attorney. Pilit na inilapit ni Gio ang mukha sa salamin. Anong sabi? Nag-file si Anton ng emergency motion. Sigaw ni Maris habang humahabol sa umaandar na sasakyan. Dahil daw sa sunog, unsafe na ang lugar. Kukunin na ng korte ang lupa bukas ng umaga. Gio, kukunin na nila ang lahat. Bumilis ang takbo ng sasakyan. Naiwan si Maris sa dilim. Ang kanyang sigaw ay nilamon ng ingay ng sirena. Sumandal si Gio sa upuan, ipinikit ang mga mata at hinayaan ang isang luha na tumulo. Wala na. Talo na sila. Malamig ang hangin sa loob ng courtroom, pero pakiramdam ni Maris ay inaapoy siya ng lagnat. Nakaupo siya sa tabi ni Attorney Mercado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Sa kabilang panig, nakaupo si Anton. Suot nito ang kanyang pinakamahal na suit. Ang buhok ay plansado. At ang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng lungkot na tila ba siya ang biktima ng isang trahedya. Sa likod nito, nakaupo si Clarice, diretsyong nakatingin sa kawalan. Tila inip na matapos ang lahat. Your Honor, panimula ng abogado ni Anton na tumayo ng may pagyayabang. Ang sunog kagabi ay malinaw na patunay na ang lugar ay hindi ligtas. Ang akusadong si Gio Magbanua na kasabwat ng respondent na si Miss Marcos ay sinunog ang bodega upang pagtakpan ang kanilang kapabayaan. Para sa kapakanan ng publiko, hinihiling namin na ilipat agad ang pamamahala ng lupa sa tunay na may-ari, ang aking kliyente, si Mr. Anton Imperial. Tumango ang huwes. Mukhang kumbinsido. May punto ang counsel. Miss Marcos, may masasabi ba kayo bago ako magbaba ng desisyon? Tumingin si Attorney Mercado kay Maris, ito na ang hudyat. Huminga ng malalim si Maris. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Humuhugot ng lakas mula sa buhay na nasa loob niya at mula sa alaala ni Gio na ngayoy nakakulong sa isang malamig na selda. Tumayo siya. Mabigat ang bawat galaw, pero hindi siya nanginginig. Your Honor, simula ni Maris, ang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi po kapabayaan ang nangyari at lalong hindi po si Gio ang may gawa noon. Objection! Sigaw ng abogado ni Anton. Hearsay! May ebidensya ako, Your Honor. Mabilis na sagot ni Maris.
Kinuha niya ang makapal na brown envelope na kanina pa niya yakap-yakap. Ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng sinasabi ng kabilang panig ay isang malaking kasinungalingan. Kumunot ang noo ng huwes. Ipakita mo. Lumapit si Maris sa bench at iniabot ang envelope. Ang laman po niyan ay ang orihinal na titulo ng lupa. Paliwanag ni Maris habang binubuksan ng huwes ang folder. At ang trust deed na nilagdaan ng aking ama, 5 taon na ang nakakaraan. Ang lupa pong iyon ay hindi pag-aari ng lungsod at lalong hindi kay Anton. Ito po ay regalo ng ama ko para sa akin. Ako ang nag-iisang legal na may-ari. Nanlaki ang mga mata ni Anton na wala ang kanyang kalmadong anyo. Mabilis itong bumulong sa kanyang abogado, halatang natataranta. Peke yan! Biglang sigaw ni Anton. Hindi na nakapagpigil. Tumayo ito at dinuro si Maris. Wala kang pera. Saan mo nakuha yan? Mr. Imperial, sit down. Saway ng huwes. Sabay pukpok ng gavel. Tiningnan ng huwes ang mga dokumento. Sinuri ang mga selyo at pirma. Tumingin ito kay Anton nang may pagdududa. Mr. Imperial, ang mga dokumentong ito ay mukhang authentic at rehistrado. Kung sa kanya ang lupa, walang basehan ang inyong motion for takeover. Pero Your Honor, singit ni Maris, hindi pa tapos. Hindi lang po yan. Kailangan niyo pong marinig kung bakit desperado silang kunin ang lupa at kung sino talaga ang nagsimula ng sunog. Inilabas ni Attorney Mercado ang isang maliit na speaker at ikinonekta ang cellphone ni Gio na nakuha nila bago ito arestuhin. Your Honor, nakuha po namin ang recording na ito mula sa isang anonymous source. Pakinggan niyo po. Pinindot ni Maris ang play. Ang boses ni Anton ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa, Clarice. Lahat ng mga pekeng papeles dapat mukhang tunay. Namutla si Anton. Napaupo siya sa kanyang silya, tila tinanggalan ng buto. Ang mga tao sa gallery ay nagsimulang magbulungan, pero hindi pa tapos ang recording. Sumunod ang boses ni Clarice. Huwag kang mag-alala, Anton. Pero paano ang porsyento ko? Tandaan mo, hawak ko ang mga designs na ninakaw natin sa Avida Corp. Kapag nalaman nila na ikaw ang nag-utos sa akin na mag-espiya doon bago ako lumipat sa kumpanya ni Maris. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang lumingon si Anton kay Clarice. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding puot. Ano? Bulong ni Anton. Anong sinabi mo? Avida Corp? Tumayo si Anton at hinarap si Clarice. Ikaw, akala ko ba tinutulungan mo ako? Ginawa mo akong pawn sa laro mo sa Avida? Namutla si Clarice. Pero mabilis itong bumawi. Tumayo rin ito at sumigaw pabalik. Huwag kang magmalinis, Anton. Ikaw ang nagpuno ng bank account mo gamit ang pera ng kumpanya ni Maris. Ikaw ang nag-utos na sunugin ang bodega. Narinig ko nang kausapin mo yung mga goons. Sinungaling, sigaw ni Anton. Ikaw ang may ideya ng lahat ng to. Order! Order in the court! Paulit-ulit na pinukpok ng huwes ang gavel, pero huli na. Ang dalawang magkasabwat ay naglalaglagan na sa harap ng lahat. Ang kanilang kasakiman ay naging lason na pumatay sa kanilang alyansa. Napangiti si Maris ng mapait. Tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. Hindi dahil sa siya ang nagsabi, kundi dahil sila mismo ang nagbunyag nito. Tama na. Sigaw ng huwes. Ang boses ay puno ng awtoridad. Agad na tumahimik ang lahat. Tumingin ang huwes kay Maris, pagkatapos ay kay Anton at Clarice na parehong humihingal sa galit. Base sa mga ebidensyang inihain at sa mga admisyon na naririnig ng korte na ito, huminga ng malalim ang huwes. Denied ang motion ni Mr. Imperial. Inaatasan ko ang pulisya na arestuhin sina Anton Imperial at Clarice Sandoval. Ngayon din para sa investigasyon ng arson, fraud at corporate espionage at ipinag-uutos ko ang agarang paglaya
ni Gio Magbanua. Nagpalakpakan ang mga tao sa gallery, napaluha si Maris at niyakap si Attorney Mercado. Dalawang pulis ang lumapit kay Anton at Clarice. Piniringan si Clarice na umiiyak at nagmamakaawa. Pero si Anton, nakatitig lang ito kay Maris. Ang mga mata nito ay punong-puno ng kabaliwan. Nang hawakan siya ng pulis sa braso, bigla itong nanlaban. Hindi! Sigaw ni Anton. Buong lakas niyang itinulak ang pulis at bumunot ng isang patalim na nakatago sa kanyang sakong. Nagtilian ang mga tao. Sa halip na tumakbo palabas, lumingon si Anton kay Maris. Hindi ka mananalo, Maris. Kung hindi mapapasa akin ang lahat, walang makikinabang. Sumugod si Anton. Mabilis, galit. Diretso kay Maris. Napatigil si Maris. Sa bagal ng oras, nakita niya ang talim ng kutsilyo na kumikislap sa ilaw. Nakita niya ang mukha ng lalaking minsan niyang minahal na ngayoy gusto siyang patayin. Wala siyang matatakbuhan. Napapikit na lang siya at niyakap ang kanyang tiyan. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bumagsak si Anton. Ilang pulgada na lang ang layo sa paanan ni Maris. Napabitaw ito sa patalim habang hawak ang kanyang hita na dumudugo. Sa likod niya, nakatayo ang isang pulis. Ang baril ay nakatutok pa rin. Nanginig ang mga tuhod ni Maris. Napaupo siya sa sahig, habang ang mga pulis ay dinadaganan ang sumisigaw na si Anton. Tapos na, Maris, bulong ni Attorney Mercado habang inaalalayan siya. Ligtas ka na. Tumingin si Maris sa magulong eksena. Nakaposas na si Anton, kaladkad palabas habang sumisigaw ng mga sumpa. Si Clarice ay nakayuko sa hiya. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay hindi na malamig. Amoy laya. Hinihingal si Maris habang nakatayo sa labas ng presinto. Ang sikat ng araw sa hapon ay masakit sa mata. Pero hindi siya kumurap. Ayaw niyang palampasin ang sandaling ito. Bumukas ang bakal na gate. Lumabas si Gio. Ang damit niya ay gusot-gusot pa rin mula kagabi. At may mga uling pa sa kanyang pisngi. Mukha siyang pagod. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, nawala ang lahat ng bigat sa kanyang mukha. Napangiti ito. Ang pamilyar na ngiti na naging sandalan ni Maris sa mga panahong gumuho ang kanyang mundo. Gio! Sigaw ni Maris. Hindi niya alintana ang bigat ng kanyang tiyan. Tumakbo siya, o mas tamang sabihing naglakad ng mabilis, papunta sa kanya. Sinalubong siya ni Gio at mahigpit na niyakap. Ang amoy nito, amoy ng usok at pawis, ay ang pinakamabangong amoy para sa kanya ngayon. Amoy ng kaligtasan. Sabi ko sa'yo, babalik ako. Bulong ni Gio sa kanyang tainga. Napahagulgol si Maris sa kanyang balikat. Akala ko, mawawala ka na rin. Hinding-hindi, sagot ni Gio. Humiwalay ng kaunti para punasan ang mga luha sa pisngi niya. May ipapatayo pa tayong mga pangarap, di ba? Lumipas ang mga buwan na parang isang mabilis na panaginip. Ang dating abo at sunog na bodega ay napalitan ng tunog ng martilyo, lagari, at masayang kwentuhan. Hindi na lang sina Maris at Gio ang gumagawa. Ang buong komunidad ay kumilos. Ang mga tatay ay nagbuhat ng mga poste. Ang mga nanay ay naghahalo ng semento. Kahit ang mga bata ay tumutulong sa pagpupulot ng mga kalat. Ang pera na nabawi ni Maris mula kay Anton, ang perang ninakaw nito mula sa kumpanya, ay ginamit niya hindi para bumili ng bagong sasakyan o mansyon, kundi para mas pagandahin ang proyekto. Araw-araw, nakikita ni Maris ang pagbangon, hindi lang ng mga istruktura, kundi ng kanyang sarili. Sa bawat pader na naitatayo, pakiramdam niya ay nabubuo rin ang mga piraso ng kanyang puso na dinurog ng nakaraan. Dumating ang araw ng inaugurasyon. Ang Villa Pag-asa ay nakatayo na ng may pagmamalaki. Ang mga bahay ay makukulay, gawa sa matitibay na recycled materials na dinesenyo ni Maris para maging presko at ligtas. May mga garden sa bawat sulok, puno ng mga bulaklak at gulay.
Nakatayo si Maris sa entablado, suot ang isang simpleng puting bestida na bumabakat sa kanyang malaking tiyan. Nasa ikasiyam na buwan na siya. Konting panahon na lang, tumingin siya sa dagat ng mga tao. Nakita niya si Aling Nena na umiiyak sa tuwa habang hawak ang susi ng bago niyang bahay. Nakita niya ang mga batang naglalaro sa playground na gawa sa lumang gulong. Maraming salamat, sabi ni Maris sa mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Sabi nila, ang bahay daw ay gawa sa bato at semento. Pero nagkamali sila. Ang tunay na tahanan ay gawa sa pagtutulungan, sa tiwala at sa pagmamahal. Nagpalakpakan ang lahat. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Gio, pumapalakpak ng pinakamalakas. Ang mga mata nito ay nakapako lang sa kanya, puno ng paghanga na hindi kayang pantayan ng sinuman. Nang matapos ang seremonya at nagsimula na ang salo-salo, hinila ni Gio si Maris palayo sa karamihan. Saan tayo pupunta? Natatawang tanong ni Maris habang inaalalayan siya nito, paakyat sa rooftop garden ng community center. Gusto ko lang na makita mo ito mula sa itaas, sagot ni Gio. Pagdating nila sa rooftop, bumungad sa kanila ang tanawin ng papalubog na araw. Ang kalangitan ay kulay lila at ginto. At sa ibaba, ang ilaw ng mga bagong bahay ay nagsisimula ng sumindi, parang mga bituin sa lupa. Ang ganda! Bulong ni Maris. Hindi ako makapaniwala na nagawa natin to. Ikaw ang gumawa nito, Maris, sabi ni Gio, humarap sa kanya. Ako? Tagabuhat lang ako. Umiling si Maris at hinawakan ang kamay ni Gio. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ikaw ang naging lakas ko noong panahong gusto ko nang sumuko. Ikaw ang naniwala sa akin noong pati ako hindi na naniniwala sa sarili ko. Tumahimik si Gio. Tumingin ito sa kanya ng seryoso at nakita ni Maris ang kaba sa mga mata nito. Ang parehong kaba noong mga bata pa sila at aaminin nitong nabasag nito ang vase ng nanay niya. Maris, panimula nito. Alam mo naman na matagal na kitang gusto. Bago pa si Anton, bago pa ang lahat ng ito. Tumango si Maris. Nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Pero natakot ako noon. Pagpapatuloy ni Gio. Natakot ako na hindi ako sapat para sa'yo, na wala akong maibibigay. Pero nitong mga nakaraang buwan, habang kasama kitang nagtatayo ng mga pader at bubong, na-realize ko ang isang bagay. Dahan-dahang lumuhod si Gio. Napaawang ang bibig ni Maris. Naglabas si Gio ng isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, walang malaking diamante. Ang singsing ay simple, gawa sa pilak na may maliit na bato na nakuha nila sa ilog noong nagsisimula pa lang silang maglinis ng lote. Kakaiba, personal, perpekto. Na-realize ko na hindi ko kailangang ibigay sa'yo ang buong mundo, sabi ni Gio, ang boses ay garalgal. Kailangan ko lang samahan kang ayusin ito. Maris, gusto kong maging arkitekto ng buhay mo, kasama mo. Gusto kong ako ang maging tahanan mo at ng anak mo. Tumingin si Gio sa mga mata niya. Maris, pwede ba kitang mahalin habang buhay? Tumulo ang mga luha ni Maris, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang kaligayahan na parang sasabog ang puso niya. Dati, akala niya ang pag-ibig ay nasa magagarang regalo at matatamis na salita. Ngayon alam na niya, ang pag-ibig ay nasa kamay na handang dumamay, sa balikat na sandalan, at sa puso na hindi sumusuko. Oo, Gio, sagot ni Maris, habang tumatango. Oo. Isinuot ni Gio ang singsing sa daliri niya. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit, parang ayaw nang bitawan pa. Sa gitna ng yakap nila, biglang napahawak si Maris sa kanyang tiyan. Aray, sabi niya, sabay tawa. Bakit? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Gio. Kinuha ni Maris ang kamay ni Gio at ipinatong sa kanyang tiyan. Ilang sandali pa,
Naramdaman nila ang isang malakas na sipa. Nanlaki ang mga mata ni Gio. Napangiti ito ng malapad. Ang pinakamasayang nangiti na nakita ni Maris. Sumipa siya. Tuwang-tuwang sabi ni Gio. Pumayag din siya. Tumawa si Maris habang nakatingin sa lalaking mahal niya at sa komunidad na binuo nila. Ang nakaraan ay tapos na. Ang mga sugat ay naghilom na. Nakatayo sila sa itaas, hindi sa isang kastilyo, kundi sa isang pundasyon na gawa sa pawis, luha, at wagas na pag-ibig. At alam ni Maris, ito ang pinakamatibay na tahanan na kailanman ay magkakaroon siya. Umuwi na tayo, bulong niya kay Gio. Nasa bahay na ako, sagot ni Gio, at muli siyang hinalikan sa noo habang ang mga ilaw ng Villa Pag-asa ay kumikinang sa ilalim ng mga bituin. At dito, pansamantalang nagwawakas ang kwento ng pagbangon at pag-ibig ni na Maris at Gio. Mga minamahal kong tagapakinig, isang mahigpit na yakap ang nais kong ipaabot sa inyong lahat. Lubos ang aking pasasalamat dahil sinamahan ninyo ako sa bawat kabanata ng buhay ni Maris mula sa kanyang pinakamadilim na sandali hanggang sa kanyang muling pagningning. Alam ko na hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, tila nararamdaman ko rin ang bigat ng kanyang mga luha at ang hapdi ng pagtataksil na kanyang naranasan. Marahil, marami sa inyo ang nakaramdam ng kirot sa inyong mga puso. Dahil sa totoong buhay, hindi naman laging perpekto ang lahat. Minsan, sinusubok tayo ng tadhana sa paraang aakalain nating hindi na tayo makakabangon. Pero ang gusto kong baunin ninyo mula sa kwentong ito ay ang liwanag ng pag-asa. Na katulad ng mga bahay na itinayo ni na Maris at Gio mula sa mga bagay na itinapon na at akalang wala ng halaga, tayo rin ay may kakayahang bumuo ng isang napakagandang bukas mula sa mga pira-pirasong bahagi ng ating masakit na nakaraan. Naway ipinaalala sa inyo ng kwentong ito na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, titulo o lupa, kundi sa pagkakaroon ng isang pusong tapat at isang taong hindi ka bibitawan kahit gaano pa kalakas ang bagyo. Sana ay napangiti, napaluha, at higit sa lahat ay napalakas ko ang inyong loob sa pamamagitan ng simpleng kwentong ito. Gustong-gusto kong marinig ang inyong mga naramdaman at mga bahagi ng kwento na tumatak sa inyo. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng mensahe sa ibaba dahil binabasa ko at pinahahalagahan ang bawat isa sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay. Mag-ingat kayo palagi.